Purihin ang Diyos. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome po sa bawat isa. Ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyong buhay ng masagana. Amen? We always keep on saying the blessing of the Lord because the blessing of the Lord is God's covenant for us. It is the goodness of God for us. And we need to speak by faith. Declare the blessing of the Lord in our lives, declare the goodness of the Lord in our lives, and we will see the power of God in our lives. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Last Sunday, I shared the power of faith. The reason why we talk about faith, because without faith, you cannot please God. Amen? Kung walang pananampalataya, hindi natin malulugod ang Diyos, hindi matutuwa ang Diyos sa ating buhay. At ang pananampalataya lamang ang nakakapagbukas ng pintuan ng langit. Faith opens or unlocks the doors of heaven. Kasi mga kapatid, ang pananampalataya ay napakahalaga. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ang pananampalataya ay napakahalaga. Pananampalataya sa Diyos ay napakahalaga. Ito yung access natin sa realm of God, in the spirit world, for us to experience the fullness of the blessing of God, for us to experience healing, for us to experience deliverance, for us to experience the favor of God. We must walk by faith. We must live by faith. We must speak by faith. Let us declare the word of the Lord. So today, I will preach on this subject about the power of great faith. Amen. The power of great faith. Ang kapangyarihan ng malaking pananampalataya. Ang malaking pananampalataya ay nakakapag-release ng malaking pagpapala ng Diyos. Amen? Ang maliit na pagpapala ay nakapag-release ng maliit na pagpapala. Ang maliit na pananampalataya. So, faith is the master key that unlocks and activates the power and the blessing of God's covenant for us. Faith activates. Faith unlocks. Faith opens the doors of heaven. Mga kapatid, faith releases the forgiveness of God, healing, deliverance, and prosperity. Faith gives us victory in this life. Ang pananampalataya ang makapagbibigay sa iyo ng pagtatagumpay sa buhay na to. Sa mundong ito, para ma-overcome mo ang mundo, ang mga bagay ng mundo, it takes faith. The Bible says in 1 John chapter 5, verse 4, it says, "For everyone born of God is victorious and overcomes the world." Ang sinumang ipinanganak ng Diyos. Kaya nga, you must be born again. You must be born in the Spirit. Sapagkat sila mga ipinanganak si Espiritu, sila yung mga nagtatagumpay at patuloy na nananaig sa mundong ito. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing, persistent faith in Jesus, the Son of God. Amen? Can we give Him the praise? Ito yung ating pagtatagumpay na siyang dumadaig, na patuloy na nagtatagumpay sa mundo. Sa mundong ito, ang daming problema. Sa mundong ito, ang daming atake ng kaaway. Sa mundong ito, ang daming pagsubok, ang daming trials, ang daming testing, ang daming temptations. But it is our faith that makes us victorious. Amen? Ang ating pananampalataya. Kaya napakalaga ng pananampalataya. Sabi ng Jude 1:3, ito'y minsan lang na ibinigay, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya. You must fight the good fight of faith. You must keep the faith. Ingatan mo ang pananampalataya. Kasi ang dyablo, ang kaaway, ang demonyo, siya ay laban sa iyong pananampalataya. At nais niyang matanggal sa buhay mo ang pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya, yan yung access mo sa Diyos. Ang pananampalataya, ang nakakapagpalugod sa Diyos. Nakapagbigay ng ngiti sa mukha ng Diyos. At ang pananampalataya ang magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay sa mundong ito. Amen? Can we give God the praise?
Kaya kahit anong mangyari, kahit anong laban, kahit anong pagsubok, kahit anong mga kabiguan sa mundong ito punong-puno ng kabiguan, pero mapagtatagumpay mo yan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So proceed po tayo sa ating pong text ngayong umaga. Mateo, kabanatang 15, you know these scriptures, alam nyo to. But I want you to go on the next level of life. On the next level. Another intensity of faith, another degree of faith. Because faith comes by hearing and hearing of the Word of God. God wants you to grow your faith. Lumago ka sa pananampalataya. Hindi manatiling maliit ang pananampalataya mo, kundi lumalago ka sa pananampalataya. Lumalago ka sa iyong relasyon sa Panginoon. So tingnan natin itong babaeng ito sa Biblia na kung paano siya nakaranas na makapangyarihang pagkilos ng Diyos at kung paano niya nilabanan ang atake ng dyablo sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya at kung paano siya nagtagumpay. Tingnan natin siya. Sa talatang 21, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang Canaanea, Syrophoenician woman, na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahirapan ng masamang espiritu. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya mga taga-sunod niya at sinabi, paalsin niyo na po ang babaeng iyan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamagitan ng isang kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot naman ang babae na may malaki na pananampalataya. Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nauhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyari ang ayon sa inihiling mo. At nang sandaling yon, gumaling ang anak ng babae. Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanya, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ang ayon sa inihiling mo. According to your faith, let it be done to you. Amen. Naniwala po kayo doon? In the English version, it says, Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Wow. Woman. Ngayong umaga, narito ba mga kababaihan na mayroong malaking pananampalataya? Pagkatignan ng katabi mo, sabi mo, meron ka bang pananampalataya? Ang pananampalataya mo ba'y lumalaki? Ang pananampalataya mo ba'y lumalago? Faith comes by hearing and hearing of the Word of God. If you want something from God, you must believe. Ano man ang pangangailangan mo, gaano man kalaki ang pangangailangan mo, maniwala ka na mayroong Diyos na sumasagot sa panalangin at pangangailangan ng kanyang mga anak. Mayroong Diyos na makapangyarihan. At ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki at babaeng mayroong pananampalataya sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa babaeng ito, Woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Now, the word great in Greek is megas. Doon galing yung salitang mega, which is an adjective that means great, large, and very significant. Faith is very important. It is very significant in the eyes of God. When the Lord Jesus says, Woman, great is your faith, He uses the Greek word megas to emphasize the magnitude, the strength, and the exceptional quality of the woman's faith.
Nung ginamit ni Jesus ng Panginoon yung salitang great or megas in Greek, ginamit niya ito para ipaalam yung magnitude, yung kalakasan, yung kagalingan, yung exceptional quality, extraordinary faith of that woman. By the way, that woman is a Syrophoenician woman. Hindi siya part ng Israel. And yet Jesus said, "Woman, you have great faith." It was not an ordinary faith, but it is an extraordinarily strong and persistent, distinguishing it as something remarkable, na talagang kinilala siya ng Panginoong Hesus na talagang kakaiba. You see, by using the word great or megas, the Lord Jesus highlights the depth and intensity of her faith in Him. Talagang hinighlight, kinilala ng Panginoong Hesus, ni-recognize ng Panginoong Hesus yung lalim, yung intensity, yung degree, yung laki ng kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi ng New International Version, Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." Think about that. If you have a great faith, your request will be granted. Amen? And her daughter was healed at that moment. Can we give God the praise? Kung meron kang pananampalataya, ano man ang kailangan mo, ano man yung pangangailangan mo, granted yon. Ipagkakaloob yun ng Panginoon. Ang kailangan lamang pananampalataya. Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, kailangan ng pananampalataya. Ano man ang kailangan mo, ano man ang hinihingi mo, gaano man kalaki yung hinihingi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa taong sumasampalataya. Pag sumasampalataya ka, lahat ng bagay nagiging posible lamang. Kahit na gaano kabigat, gaano kalalim, gaano katindi ang problema mo, ito ay sasagutin ng Panginoon at sasabihin niya, your faith in your request is granted. According to your faith, let it be done to you. Ayon sa iyong pananampalataya, so be it for you. So, ngayong umaga, mga kapatid, ano ba ang nagagawa ng malaking pananampalataya sa isang tao? Ano bang pwedeng magawa ng malaking pananampalataya sa iyo? Bilang isang ordinaryong tao na mayroong pangangailangan, what does great faith do? Ano nagagawa ng pananampalatayang ito? Una, tandaan niyo ito mga kapatid, great faith never gives up. Amen? Ang malaking pananampalataya, hindi sumusuko. Sino sa inyo sumuko na sa laban? Sino sa inyo ang nawala na ng pag-asa? Sino sa inyo na nabigo ka tapos ayaw mo na? Suko ka na. Kapag sumuko ka, ibig sabihin wala kang pananampalataya. At kapag wala kang pananampalataya, hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Kung nais mo maging kalugod-lugod sa Diyos, dapat magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Dahil ang pananampalataya, hindi sumusuko, hindi nawawala ng pag-asa, patuloy na nagtitiwala. Now, the phrase never gives up means to persist, to continue, to persevere in facing challenges, difficulties or obstacles without quitting or losing hope. Yun ang ibig sabihin ng salitang, ng phrase na never gives up. Nagpe-persist, nagpapatuloy, hindi sumusuko, hindi nawawala ng pag-asa dahil alam mo may pangangailangan ka, dahil alam mo mayroong Diyos na sumasagot at tumutugon sa pangangailangan ng isang taong sumasampalataya sa Kanya. Great faith never gives up. It reflects a determined mindset, an unwavering commitment to achieving a goal or overcoming a problem, regardless of how difficult or how long their journey might be. Think about this. It is a determined mindset, unwavering commitment. Yun yung pananampalatayang lumalago. Yun yung pananampalatayang malaki na hinahangaan ng Diyos. Na talagang gusto mong ma-overcome
Yung pagsubok, yung problema sa buhay mo, yung pangangailangan sa buhay mo. Gusto mong malampasan, madaig ang kahirapan sa buhay. Ang mga bagay sa mundong ito, gusto mong madaig. At ang pananampalataya nakapagbigay ng katagumpayan sa isang taong mayroong determinasyon, mayroong tinatawag na unwavering commitment regardless of how difficult your situation is. Kahit na gaano kahirap ang sitwasyon, kahit na gaano kahirap, katindi ang laban. A person with a never gives up faith is someone who consistently demonstrates perseverance, determination, and resilience regardless of the challenges they encounter. So yung taong mayroong never give up faith, ay siya yung taong talagang matindi, matyaga siya, determinado siya. Kahit na bumagsak, kahit na nabigo, babangon, lalaban. Kasi mayroong Diyos na nakatingin sa kanya. Tingnan natin itong babaeng ito sa kanyang kalagayan. Matthew chapter 15, verse 22, it says, a woman of Canaan came from that region and cried out to him. She cried out to Jesus persistently. She has that perseverance. Meron talagang matindi yung kanyang pangangailangan. Bakit matindi yung kanyang pangangailangan? Kasi nanay siya. At bilang isang nanay, meron siyang anak na pinahihirapan ng demonyo. Na inilapit niya na marahil sa maraming doktor at maraming manggagamot, pero hindi gumaling ang kanyang anak at hindi nagkaroon ng kalayaan mula sa kamay ng masamang espiritu. And yet when she heard about Jesus, she came to Jesus. She had that never gives up faith. Ang kanyang anak ay sinasapian, pinahihirapan ng masamang espiritu. She cried out and continuously asked for the mercy of the Lord. She calls him, Lord, Son of David, have mercy. Mahabag ka sa akin. Siya yung nanay. Hindi siya sinasapian ng masamang espiritu. Yung anak niya yung pinahirapan ng masamang espiritu. Pero tandaan natin, kapag ang anak naghihirap, ang masigit na naghihirap ay ang nanay. Dahil iba ang nanay. Iba ang nanay kaysa sa anak. Pwede ang anak magpabaya sa nanay, pero ang nanay, ang magulang, kailanman hindi magpapabaya sa kanyang anak. Amen? Kaya ganito katindi yung perseverance, yung persistency nitong babaeng ito. She have that never gives up faith. She said, Son of David. She acknowledged Jesus as the Messiah, the anointed one sent by God to bring healing and deliverance. She calls him Lord. She recognized him as Lord, the sovereign one, the supreme, the self-existent one. But verse 23 said, Jesus answered her not a word. Hindi nagsalita si Jesus sa kanya. Hindi sumagot ang Panginoon sa kanya. His disciples also came and urged him saying, send her away. Paalisin na siya. Ang ingay niya. Diba? Nakakita na ba kayo ng ina na nagwawala para sa kanyang anak? Hindi mo siya mapapatigil. Hindi mo mapapatahimik ang isang ina na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Ganun ang ina. Kaya she has that never gives up attitude that gives her great faith to Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, ang demonyo, laban siya sa pananampalataya. Against siya. He came to steal, to kill, and to destroy. Laban siya sa pamilya. Laban siya sa bawat isa. He wants you to give up. He wants you to stop. At hindi lang yon, may mga tao na natutuyain ka katulad niya, yung babaeng ito, tinutuya siya, pinagsasabihan siya, tumigil ka na, umalis ka na dyan. Hindi ka na niya pinakikinggan. Minsan sa buhay natin, di ba, parang tahimik ang Diyos, ang laki ng pangangailangan mo, and yet, Lord, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot sa akin? You see, but what we need is to have this never give up attitude. Great faith, don't give up. Amen?
Ang malaking pananampalataya, hindi sumusuko. Kaya kahit nagaano kalaki, katindi ang pangangailangan mo, pakitapik yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag ka susuko. Laban lang. Makipaglaban ka na mabuting laban ng pananampalataya. That is the first. Great faith never gives up. Hindi sumusuko. Hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi tumitigil. Pangalawa, great faith never accepts rejection. Ang malaking pananampalataya, hindi siya tumatanggap ng pagtanggi sa kanya. Matthew 15 verse 24, it says, He answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Diretsong sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, hindi ako sinugo sa iba. Sa Israel lang. In that way, she was rejected. But deep inside of her heart, alam niya sa kanyang puso, it's not just about exclusion, it's about prioritization. Na inuuna lamang ni Lord ang kanyang bayan, pero hindi nangangahulugan na ini-exclude o nire-reject ang ibang tao, lalo na yung may pananampalataya. Amen? Praise the Lord. You see, when Jesus said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel, He is expressing the primary focus of His earthly ministry during that time, which was directed toward the Jewish people. Pina-priority niya lang, pero hindi niya ine-exclude yung iba. Kaya nga, she felt in her heart na alam niya may mangyayari. Kasi she have that never gives up attitude. And she never accepts rejection. Pag may pangangailangan ka, hindi ka papayag na tatanggihan ka. Amen? Lalo pat ang kausap mo ay ang Panginoon, na siyang pinagmumulan ng lahat. Kaya ang ginawa niya, verse 25, she came. Lumapit siya sa Panginoon and worship Him. Tandaan natin mga kapatid, great faith overcomes rejection and worships God even though we don't know what to do. Kahit na alam mo o hindi mo alam ang mangyayari, you must worship the Lord. You must come to Jesus sapagkat Jesus alone is the answer for our needs. Amen. Si Jesus lang. Wala nang iba. Jesus is the answer. Siya lang ang kasagutan sa lahat ng pangangailangan. A woman of great faith has a never accepts rejection attitude. A never accept rejection attitude refers to a mindset. Tandaan po natin, it refers to a mindset, to an attitude. Ito ay nagre-refer sa isang kaisipan, sa isang pagkaunawa, na ang isang tao, nire-refuse niya na tanggapin ang rejection sa kanyang buhay. Bakit? Kasi pag alam mo na mayroon kang matinding pangangailangan, siya'y mayroong matinding pangangailangan. Ang anak niya pinahirapan ng masamang espiritu. Pinahirapan ng demonyo. Hindi niya kayang tanggapin na ang anak niya ay mananatiling ganon ang kalagayan. Hindi niya kayang tanggapin yon. Ganon ang nanay, ganon ang magulang. Hindi mo matatanggap sa buong buhay mo na ang anak mo ay may sakit, pinahirapan ng demonyo, makikipaglabang ka. Yun ang nanay. Amen? At nakakita ko ng mga nanay na ganon sa lugar na ito, na pinaglalaban nila ang kanilang mga anak, makamit lamang nila ang kapangyarihan ng kagalingan, na makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. You see, a never accept rejection attitude refers to a mindset where an individual refuses to accept or give in to rejection. This attitude is characterized by determination, persistence, and a refusal to be discouraged by any rejection. Yung bang tinatanggihan mo lahat ng rejection. Diba? Kasi meron kang pangangailangan. Na kahit na nabigo ka, para ako noon wala kaming pera,
naghahanap ako ng trabaho. Ang dami ng rejection na tinanggap ko, pero go pa rin. Bakit? Kasi ayoko magutom ang pamilya ko. Ganun eh. Siya kahit na ni-reject siya, sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi ako sinugo sa inyo, sinugo lamang ako sa Israel. Go pa rin siya. She came to Jesus and she worshiped Jesus. She humbled herself to Jesus. She clung on to Jesus. She was very determined. So persistent. And she refused to be discouraged by that rejection. And she said in verse 25, second sentence, she said, Lord, help me. Panginoon, tulungan mo ako. The second time, again, she recognized the Lordship of Jesus. She recognized that Jesus alone is the one who can help her. Si Jesus lang, kaya sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Hindi natin kaya maipaliwanag kung gaano katindi yung paglapit niya kay Jesus, yung pag-iyak niya, yung pagsigaw niya, yung pagtulo ng sipon sa kanyang ilong, yung pagtulo ng lawa, yung pagsigaw niya, yung hagulgul niya, yung iyak niya, yung pagmamakawa niya, Panginoon, tulungan mo ako. Alam niyo, pagka ang Panginoon nakita ang isang taong umiiyak sa kanya, nababagbag ang puso ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos mapagmahal. Siya ay Diyos ng pagmamahal. Then she said, Lord, help me. That phrase, Lord, help me, is a heartfelt cry of a good mother. Ito yung matinding sigaw ng puso ng isang mabuting ina, ng isang mabuting magulang na humihingi ng pakikialam ng Diyos. Na sinasabi niya, Panginoon, makialam ka sa akin. Panginoon, gumawa ka ng himala sa akin sapagkat ang anak ko ay pinahirapan ng masamang espiritu. She acknowledges that her only hope is the Lord Jesus. Nothing else. Only Jesus. You see, great faith never gives up. Ang malaking pananampalataya, hindi sumusuko. Ang malaking pananampalataya, hindi tumatanggap ng rejection. And great faith is never offended. Ang taong mayroong pananampalatayang malaki, no? Hindi siya na-offend. Hindi siya na-insulto. Hindi siya kayang saktan. Hindi kayang sugatan ang kanyang damdamin. Ang taong mayroong malaking pananampalataya. You see, a never offended faith is an attitude that refers to a mindset. Again, it's mindset. It is a heart or approach where a person consistently chooses not to be upset or disturbed by comments. So yung taong mayroong malaking pananampalataya, hindi siya na-offend. Hindi siya na-upset or nadidisturb ng mga sinasabi ng ibang tao o ng ginagawa ng ibang tao o ng sitwasyon na maaari makapagbigay ng sakit o pananakit sa kanya. You see, a never offended faith is about maintaining emotional resilience. Makita mo talagang emotionally, very strong siya. At makita mo sa kanya yung tinatawag na composure in the face of potentially offensive situations, focusing on a positive reaction. Nakafocus siya doon sa respond ni Lord sa kanya. So tingnan natin ito. Matthew 15, verse 26. And Jesus answered and said, take note of this. No? Parang nakakasakit ng kalooban nito eh. Sabihan ka, ikaw may pangangailangan ka, ikaw hindi ka na nga gumigive up. Tinatanggihan mo na nga yung rejection sa'yo. And yet sasabihan ka pa, ang tinapay, hindi pwedeng ibigay sa aso. Yung sa inyo, nasaktan na kayo sa mga salita. Taas ang kamay. Diba? Masakit eh, no? Na pagka sinabihan ka na, para kang aso, buntot ka ng buntot sa akin. Diba? Parang, teka sandali, tao ako. Ba't ang tingin mo sa akin, aso? Diba? And besides, hindi ako tumatahol. You see, sabi sa kanya, hindi mabuti na kunin yung tinapay ng anak. It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. But she said, again she said, yes, Lord,
Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Opo, Panginoon, sabi niya. Hindi siya na-offend. Bakit? Kasi meron siyang malaking pananampalataya. Meron siyang pananampalataya na nag-move sa kanya, na nagtutulak sa kanya upang makamit niya ang hinihingi niya. Regardless of the situation. Regardless kung sino man yung nagsasalita sa kanya. Kahit na hindi sumagot. Sabi niya, yes, Lord. Yes, Lord. Even the little dogs, kahit na ang mga maliliit na aso, ang tuta, ay nag-aabang ng mga nauhulog na mumo sa lamesa ng kanyang amo. Again, she said, yes, Lord. She completely surrendered herself to the Lordship of Jesus. Kahit ano yung kanyang kinaharap o ano man yung sinabi sa kanya. Pinagtabuyan siya, hindi sumagot sa kanya, sinabihan pa siyang, hindi ako para sa inyo, para ako sa bayang Israel. And yet sinabi pa sa kanya, hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa aso o sa tuta. But she said, yes, Lord. Opo. Pero naghihintay naman din ang tuta o ang aso ng pagkain na nahuhulog sa lamesa ng kanyang amo. And because of that, in verse 28, then Jesus answered and said to her, woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Amen? Babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo yung ninanais mo. Ngayong umaga, ano ninanais mo sa Panginoon? Ano hinihiling mo sa Panginoon? Hinihiling mo ba sa Panginoon yung kagalingan ng anak mo? Kagalingan mo? Hinihingi mo ba sa Panginoon yung mga anak mo na napakalayo na sa Panginoon? Nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, kailan maglilingkod ang mga anak ko? Kailan sila mababago? Ano pangangailangan mo ngayon? Ikaw ba'y nasa gipit na kalagayan? Hirap na hirap ka? Humihingi ka sa Panginoon. Pero ang Panginoon hindi sumasagot sa iyo. Kapatid, makipaglaban ka. Huwag kang susuko. Huwag mong tatanggapin ng rejection. Huwag kang ma-offend. Pag na-offend ka, talo ka. This is the stages of great faith. Never gives up. Never accepts rejection. Never be offended.